tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang panibagong serye ng mga pag-atake ang muling yumanig sa Gaza Strip kung saan may mga sibilyang nasawi kabilang ang 2 batang walang kalaban-laban sa gitna ng labanan. Habang isinasagawa sa Cairo ang matataas na antas ng diplomatikong pagpupulong kasama ang mga tagapamagitan mula sa Egypt, Qatar at Turkey, patuloy pa rin ang pagbagsak ng mga bomba sa mga komunidad. Ipinakikita na magkasalungat na kalagayang ito kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng mga talakayang pampolitika at ng tunay na dinaranas ng mga tao sa gitna ng digmaan. Sa bayan ng Khan Yunis, partikular sa lugar ng Al-Mawasi at sa paligid ng faculty area, isang pag-atake ng mga helicopter at eroplanong pandigma ng Israel Defense Forces ang tumama sa isang kampo ng mga lumikas. Sa pambobombang ito, nasawi ang 20 taong gulang na si Abdallah Nasser al-Balaawi at ang 8 taong gulang na batang si Ratel Mahmoud Abdallah, habang marami pang iba ang nasugatan. Kasabay nito, isang gusaling tirahan sa kampo ng mga lumikas sa Al-Bureij ang inatake, kung saan napatay ang batang si Zaid Mohammed Nofal. Nangyari ito matapos ang mga naunang pag-atake na ikinasawi rin ng isang 20 buwang gulang na sanggol at ng kanyang pamilya. Mabilis na naglabas ng opisyal na pahayag ang militar ng Israel hinggil sa mga naganap na pagsabog sa mga pamayanan. Ayon sa Israel Defense Forces o IDF, ang kanilang mga operasyong militar ay nakatuon lamang sa mga militante at mga pasilidad ng Hamas. Iginigiit ng panig ng Israel na ginagamit umano ng Hamas ang mga kampo ng mga lumikas at mga itinalagang ligtas na zonang pantao bilang mga taguan at imbaka ng mga sandata. Dahil dito, inaakusahan ng Israel ang grupo na ginagamit bilang panangga ang mga sibilyan. Sa kabilang panig, mariing pinabulaanan ng mga opisyal ng kalusugan sa Gaza at ng pamunuan ng Hamas ang mga pahayag na ito ng militar ng Israel. Ayon sa mga lokal na awtoridad, walang malinaw na layuning militar ang mga pag-atake sa mga kampo ng mga lumikas at nagdudulot lamang ang mga ito ng pinsala sa mga residenteng walang direktang kinalaman sa labanan. Para sa mga kinatawan ng Gaza, ang mga ganitong insidente ay malinaw na paglabag sa pandaigdigang batas na nagpoprotekta sa mga karapatang pantao at nagpapakita ng kakulangan ng proteksyon para sa mga mamamayan. Binibigyang diin ng mga pinakahuling pangyayaring ito ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng diplomatikong mesa at ng madugong realidad sa mga komunidad. Habang nagsisikap ang mga kinatawan ng iba't ibang bansa na talakayin ang ikalawang yugto ng planong pangkapayapaan na itinaguyod ng United States, halos 2 milyong residente ng Gaza ang patuloy na nagsisiksikan sa makikitid na baybaying lugar at mga pansamantalang kampo sa ilalim ng napakahirap at mapanganib na kalagayan. Upang higit na maunawaan ang kasalukuyang takbo ng digmaan, mahalagang suriin ang kalagayan ng mga negosasyong pampolitika na isinasagawa sa Cairo. Ang mga pag-uusap para sa ikalawang yugto ng kasunduan na nakapaloob din sa mga probisyon ng Sharm el-Sheikh at kinikilala ng Resolution 2803 ng United Nations Security Council ay patuloy na tinatalakay ng Hamas kasama ang mga tagapamagitan mula sa Egypt, Qatar, Turkey at United States. Pangunahing layunin ng yugtong ito ang pagtatatag ng isang malinaw at organisadong balangkas upang mapatigil ang labanan at masimulan ang rehabilitasyon ng rehiyon. Nakasalalay ang ikalawang yugto sa 3 pangunahing haligi na naglalayong baguhin ang pangkalahatang kalagayan sa Gaza. Una rito ang malawakang pagpapapasok ng tulong na pantao at ang muling pagtatayo ng mga nasirang lugar. Kabilang dito ang pagkain, gamot, pansamantalang tirahan at ang pagsasaayos ng mga nawasak na infrastruktura para sa mahigit 2 milyong taong napilitang lumikas. Itinuturing na napakahalaga ang hakbang na ito upang mapigilan ang tuluyang pagbagsak ng kalusugan at pamumuhay ng mga mamamayan sa loob ng mga kampo. Ang ikalawang haligi ng plano ay ang pagtatatag ng isang pamahalaang sibilyan na binubuo ng mga dalubhasa. Tatawagin itong National Committee for the Administration of Gaza o NCAG. Ang lupon na ito na bubuuin ng 15 dalubhasa ay nakatakdang pamunuan ng dating opisyal na si Abdel Hamid Shaad. Ito ang mamamahala sa mga serbisyong sibilyan at sa pang-araw-araw na pangangailangan ng lipunan. Ang NCAG ay nakatakdang kilalanin at subaybayan ng isang pandaigdigang lupon para sa kapayapaan na pamumunuan umano ni Donald Trump kasama si Nikolai Mladenov. Layunin nitong matiyak ang maayos na pangangasiwa sa Gaza ng walang direktang impluwensiya ng mga armadong grupo. Ang ikatlong probisyon ng ikalawang yugto ay ang pagpapadala ng International Stabilization Force o ISF sa mahahalagang lugar sa Gaza Strip.
Ang puwersang ito, nabubuin ng mga tauhan mula sa iba't ibang bansa ay magkakaroon ng tungkuling magbigay ng seguridad, subaybayan ang proseso ng pag-aalis ng mga sandata at protektahan ang mga daanan ng tulong na pantao habang unti-unting umaatras ang mga puwersa ng IDF. Sa pamamagitan ng ISF, inaasahang makapagtatatag ng isang neutral na zonang magsisilbing pagitan ng mga autoridad na sibilyan at ng mga organisasyong naghahatid ng tulong na pantao sa mga residente. Subalit sa kabila ng maayos na balangkas sa papel, nananatiling nahaharap sa matinding pagkakapatas ang mga talakayan dahil sa mahahalagang usaping hindi mapagkasunduan ng magkabilang panig. Ang pinakamalaking balakid ay ang usapin ng pag-aalis ng mga sandata ng Hamas at ng iba pang armadong grupo. Ang pagkakaiba ng kanilang mga paniniwala at layuning pampolitika ang patuloy na nagpapabagal sa paggamit ng isang pangmatagalang tigil putukan sa buong rehiyon. Sa panig ng Israel, iginigiit ng pamahalaan nito ang ganap na pag-aalis ng lahat ng sandata ng Hamas at ng iba pang grupo sa Gaza. Nais ng Israel na isuko ang lahat ng uri ng armas, mula sa mabibigat na misil hanggang sa maliliit na baril. Hinihiling din nito ang ganap na pag-aalis ng Hamas sa anumang tungkulin o estruktura ng pamamahala. Para sa Israel, ang lubusang pagkawala ng kakayahang militar ng Hamas ang tanging paraan upang matiyak ang seguridad ng kanilang bansa sa hinaharap. Sa kabilang panig, naghain ng Hamas ng isang alternatibong mungkahi na tinatawag na confine and store para sa kanilang mga kagamitang pandigma. Sa ilalim ng panukalang ito, maaaring tipunin at itago sa mga bodega ang kanilang mabibigat na sandata sa ilalim ng pangangasiwa ng isang malayang lupon ng mga Palestinian sa halip na direktang isuko ang mga ito sa Israel. Ayon sa mga impormanteng malapit sa negosasyon, bukas ang Hamas sa ganitong kaayusan. Gayunman, hinihingi nitong kapalit ang pangako ng Israel na permanenteng itigil ang mga pag-atake at ganap na ilabas ang lahat ng tropa ng IDF mula sa Gaza. Bukod sa usapin ng mabibigat na sandata, hindi pa rin malinaw ang magiging kapalaran ng maliliit na armas at mga personal na baril na hawak ng mga residente at lokal na grupo. Hindi rin mapagkasunduan ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng pag-atras ng militar ng Israel at ang pagsisimula ng anumang antas ng pag-aalis ng mga sandata. Dagdag pa rito, may malaking pag-aalinlangan ng Hamas sa tunay na tungkulin at hangganan ng kapangyarihan ng International Stabilization Force kapag nakapasok na ito sa rehiyon. Habang nagpapatuloy ang mga talakayang pampolitika sa mga malamig at komportableng silid sa Cairo, napakalayo ng kalagayang ito sa tunay na buhay ng mga tao sa loob ng Gaza Strip. Upang maunawaan ang tunay na lalim ng krisis, kailangang tingnan ang epekto ng digmaan sa mga ordinaryong mamamayang araw-araw na nagsisikap na mabuhay. Sa kabila ng mga nawasak na tahanan at nasirang kapaligiran, may mga kwento ng pambihirang katatagan at pag-asa na patuloy na lumilitaw mula sa mga guho ng mga lungsod. Ang lawak ng lupain na nasa ilalim ng kontrol ng militar ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit napakahirap para sa mga mamamayan na maibalik ang kanilang dating pamumuhay. Ayon sa mga datos mula sa UN OSHA, GISA at Al Jazeera, ang pinalawak ng mga zonang tinatawag na Yellow Line at Orange Line na inilatag ng IDF ay sumasakop na ngayon sa humigit kumulang 64 hanggang 65% ng kabuuang lupain ng Gaza Strip. Ipinakikita ng napakalaking saklaw na ito kung gaano kalaking bahagi ng teritoryo ang hindi na maaaring pasukin ng mga sibilyang residente. Ang silangang bahagi ng Gaza na dating itinuturing na pangunahing sona ng agrikultura at pinagkukunan ng pagkain ng rehiyon ay kabilang na ngayon sa mga lugar na mahigpit na ipinagbabawal pasukin. Itinuturing din ng ilang bahagi nito bilang mga sonang maaaring paputukan ng militar. Dahil sa itinakdang linyang militar, mahigpit na ipinagbabawal sa mga lokal na magsasaka ang pagpasok sa sarili nilang mga bukirin. Ang mga pananim, patubig at mga taniman sa loob ng salaming gusali na dating tumutulong sa pagpapakain sa milyon-milyong mamamayan ay tuluyan ng nasira o natuyo dahil sa kawalan ng pangangalaga at patuloy na pambubomba. Ang pagkawasak ng zonang agrikultural ay nagdulot ng matinding krisis sa produksyon ng pagkain at nagpaakyat sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa pamilihan. Ang kawalan ng daan patungo sa mga bukirin ay sumira rin sa kabuhayan ng mga pamayanang umaasa lamang sa pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop. Sa madaling salita, ang pagkontrol sa lupain ay hindi lamang isang usaping militar. Isa rin itong direktang banta sa supply ng pagkain at sa buhay ng bawat pamilya sa Gaza. Isang malinaw na halimbawa ng matinding pinsalang ito ang sinapit ng industriya ng pag-aalaga ng pukyutan sa buong rehiyon,
Batay sa mga pagtatantiya ng inhinyerong pang-agrikultura na si Rateb Samor at ng Ministry of Agriculture, halos ganap na nawasak ang sektor ng pag-aalaga ng pukyutan. Bago sumiklab ang labanan, may humigit kumulang 30,000 bahay pukyutan sa Gaza na kumakatawan sa isang masigla at maunlad na lokal na industriya ng pulot. Sa kasalukuyang kalagayan mula sa dating 30,000 bahay pukyutan ay tinatayang 700 na lamang ang natitira sa buong Gaza Strip. Katumbas ito ng 97 hanggang 98% pagbagsak ng kabuuang bilang ng mga kolonya ng pukyutan. Dahil sa malawakang pagkasirang ito, ang taunang produksyon ng pulot na dating umaabot sa 200 hanggang 400 tonelada ay bumaba sa halos 10% na lamang ng dating antas. Ang matinding kakulangan sa supply ang nagtulak sa presyo ng lokal na pulot mula 70 shekel o halos 21 dolyar kada kilo patungo sa mahigit 300 shekel kada kilo. Bukod sa direktang pagkawasak ng mga bahay pukyutan, ang pinakamalaking suliranin ng mga nag-aalaga ng pukyutan ay ang pagkawala ng mga halaman, bulaklak at punong kailangan ng mga ito. Tinatayang 76 hanggang 18% ng mga punong namumulaklak at mga sonang pinagkukunan ng pagkain ng mga pukyutan sa Gaza ang tuluyang nasira dahil sa pambobomba at mga operasyong militar. Dahil sa kawalan ng mga likas na bulaklak na mapagkukunan ng nektar, nahaharap sa matinding gutom ang mga natitirang pukyutan at nawawalan sila ng angkop na lugar upang dumami. Sa kabila ng napakalaking pagsubok na ito, nagpapakita ang mga lokal na tagapag-alaga ng pukyutan ng hindi matatawarang determinasyon upang maipagpatuloy ang pamana at kabuhayan ng kanilang mga pamilya. Isa sa kanila si Ibrahim Naji Aldaba, isang 49 taong gulang na tagapag-alaga ng pukyutan mula sa Gaza City. Matapos mawasak ang mahigit 400 niyang bahay pukyutan at ang kanyang tahanan sa Shujaiya, hindi siya sumuko. Ginamit niya ang natitira niyang ipon upang muling magsimula mula sa wala. Dahil sarado ang mga ruta at napakataas ng presyo ng mga kagamitan, nagbayad si Ibrahim Aldaba ng 10,000 shekel o humigit kumulang 3,245 dolyar para lamang sa 3 panimulang bahay pukyutan na wala pang kasamang karagdagang kagamitan. Dahil ipinagbabawal ng pumasok sa mga dating bukirin sa ilalim ng Yellow Line, inilagay niya ang mga natitirang pukyutan sa bubong ng isang nasirang gusali sa Tel Al-Hawa. Sa pamamagitan ng tiyaga at pagpapakain sa mga ito ng mga pantulong na pagkaing may asukal dahil sa kawalan ng mga bulaklak, naisalba niya ang mga pukyutan at naparami ang mga bahay nito hanggang sa umabot sa 35. Isa pang kwento ng pambihirang diskarte sa gitna ng paghihirap ang karanasan ni Fad Al-Dahdo, isang 32 taong gulang na tagapag-alaga ng pukyutan mula sa kampo ng Nuseirat. Dahil hindi makakuha ng mga bagong kagamitan mula sa labas ng rehiyon, gumawa si Fad ng sariling paraan upang maipagpatuloy ang kanyang kabuhayan. Naglalakad siya sa mga mapanganib na lugar upang isa-isang kolektahin ang mga nadurog na kahon, kahoy na balangkas at takip ng mga bahay pukyutan mula sa mga nawasak na bukirin. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga itinapong kahoy at pira-pirasong kagamitan mula sa mga guho, muling nakagawa si Fad ng mga pansamantalang tahanan para sa mga natitirang kolonya ng pukyutan. Ipinakikita ng ganitong paraan ng pamumuhay ang hindi kapanipaniwalang kakayahan ng mga mamamayan na umangkop sa kabila ng kakulangan sa mga pangunahing kagamitan. Ang kwento ni na Ibrahim at Fad ay hindi lamang tungkol sa pulot. Simbolo rin ito ng buhay, pag-asa at pagpupunyagi sa gitna ng matinding pagkawasak ng kanilang bayan. Kapag sinusuri ang mas malawak na epekto ng krisis na ito, maliwanag na ang pagkawasak ng industriya ng pukyutan ay hindi lamang isang simpleng usapin ng pagkawala ng kabuhayan. Kumakatawan din ito sa isang malalim na bantang pangkalikasan na maaaring nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa buong rehiyon. Ang mga pukyutan ang pangunahing tumutulong sa pagpaparami ng mga halamang namumunga, kabilang ang mga gulay at prutas sa mga sakahan ng Gaza. Kung walang sapat na bilang ng mga pukyutan upang tulungan ang pagpaparami ng mga pananim at kung mananatiling sarado ang 64% ng lupain sa ilalim ng kontrol ng militar, maaring abutin ng maraming taon o maging ilang dekada ang muling pagtatayo ng lokal na produksyon ng pagkain. Ang napakalawak na nasirang lupain at pagkawala ng sari-saring buhay sa kalikasan ay nangangahulugang maaring magpatuloy ang gutom at pag-asa sa tulong mula sa ibang bansa kahit magkaroon pa ng formal na kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng magkabilang panig. Bukod dito, ang matinding suliraning pinansiyal ng mga lokal na negosyante ay nagpapakita ng mga limitasyon ng kasalukuyang mga programa ng tulong na pantao.
Ang pagbabayad ng libo-libong dolyar para lamang sa ilang bahay pukyutan ay nagpapatunay na higit pa sa pang-araw-araw na pagkain at iba pang pangunahing tulong ang kinakailangan ng mga mamamayan. Upang tunay na makabangon ang lipunan, kinakailangan ng direktang suporta para sa muling pagtatayo ng maliliit na negosyo at pagbili ng mga kagamitang pang-agrikultura. Sa pagtingin sa mga susunod na araw, nakasalalay ang kinabukasan ng Gaza sa dalawang magkahiwalay ngunit magkasalungat na katotohanan. Sa isang panig ay naroon ang maaring tagumpay o pagkabigo ng mga kompromisong diplomatiko na tinatalakay sa Cairo ng mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Sa kabilang panig naman ay naroon ang kakayahan ng mga ordinaryong mamamayan na makabangon mula sa napakalaking pinsala sa kanilang ekonomiya, kapaligiran at pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabuuan ng ating ulat, nakita natin ang dalawang magkaugnay at mahalagang mukha ng krisis sa Gaza. Sa antas ng militar at diplomasya, nagpapatuloy ang mga pag-atake na kumikitil sa buhay ng mga sibilyan habang isinasagawa ang mga negosasyon para sa ikalawang yugto ng kasunduan. Nananatiling pinakamalaking balakid ang magkasalungat na posisyon ng Israel at Hamas. Hinihingi ng Israel ang ganap na pag-aalis ng mga sandata samantalang iminumungkahi ng Hamas na tipunin at itago ang mabibigat na armas sa ilalim ng pangangasiwa ng isang malayang lupon. Sa usaping pantao at pangkalikasan, ang pagkontrol sa halos 64% ng teritoryo sa pamamagitan ng Yellow Line at ang 98% pagbagsak ng bilang ng mga bahay pukyutan ay naglagay sa agrikultura ng Gaza sa bingit ng tuluyang pagkawasak. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ang mga kwento ng muling pagsisimula sa mga bubong ng gusali at paggamit ng pira-pirasong kahoy mula sa mga guho ay nagpapakita ng hindi matitinag na espiritu ng mga mamamayan sa pagtatanggol sa kanilang kabuhayan at kinabukasan. Ita, ano ang inyong pananaw sa malaking agwat sa pagitan ng mga diplomatikong negosasyon sa Cairo at ng tunay na kalagayan ng mga sibilyan sa Gaza? Ibahagi ang inyong maayos at magalang na opinyon sa bahagi ng mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang pindutin ang like, mag-subscribe sa ating channel at i-on ang kampana upang patuloy ninyong matanggap ang masinsin, patas at malalim na mga ulat tungkol sa mahalagang pandaigdigang pangyayari at tunggalian